SBD, tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Nabasa. Hindi ko nabasa. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sa inyo, Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang banal na Eucharistia sa ika-25 linggo sa karaniwang panahon ng simbahan. Napagkaisahan po ng namumuno sa Shrine of Jesus the Divine Word na bawat alas 8 ng umaga, Tagalog Mass. Special intention din ang ipagdasal para sa lahat ng ALS. Ang ALS, Alternative Learning System ng DepEd, pinaglilingkuran ang lahat ng tumigil ng pag-aaral, pinapabalik at binibigyan ng pagkakataon makapasa ng high school. Paliwanag ko pa yan mamaya, pero ipagdasal na natin ngayon si Assistant Secretary G.H. Ambat, ALS, DepEd sa buong bansa, lahat ng mga guro, mga mag-aaral sa ALS. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin natin mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang Banal, Panginoong
luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Maraming makapangyarihan, tinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo sa kapwa-tao. Pagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindipatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y iyong nakikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daan isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ko ititigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalapit, doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag, sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabangan ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo. Yamang ito
ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon, At sa iminyo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-ika-siyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila, lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. At sinabi niya, kung gayoy pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nila, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtitiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Mano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauna
ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, anoong Biyernes, 4 na oras na nag-meeting online ang mga kaparian sa Diocese of Cubao. 2 beses akong naubusan ng charts. Hindi ko nga natapos na dahil ayaw nang bumalik. Mahina ang bandwidth. Hinihiling ng obispo at ng mga kaparian sa Diocese of Cubao na patuloy ninyong ipanalangin kaming lahat, yung buong diocese, dahil sa kahirapan ngang dinaranas natin ngayon. Mahigit 6 na buwan na nasarado ang ating mga simbahan. Ngayon pinayagan, maski 70 sana, 80, pwede sa atin dito dahil malaki naman to. Kaunti pa rin ang pumupunta dahil sa takot at pangamba. Ang nais ko lang sabihin, sinabihan din kami magbigay ng patotoo at halimbawa sa pag-avoid ng COVID-19 para maiwasan natin ang infeksyon. Kaya kailangan lahat ng papasok may face mask at face shield. Paliwanag ko kung bakit ako wala. Pero mamaya, pag komunyon na malapit na ako sa inyo, ibabalik ko yung aking face shield at saka face mask. Si Father Sherwin kasi kasama ko sa bahay yan eh. Yung mga seminarista, nag-quarantine po yan ng 2 linggo bago sumama sa aming community. Pag mayroong ibang lektor, kailangan 12 meters. Kung hindi, magsusuot ka ng face mask at saka face shield. Pagkatapos po, punta na tayo sa mga pagbasa at anong aral mapupulot natin. May kwento na si St. Thomas of Aquinas sa kaniyang pagtrabaho bilang theologian. Dami niyang nasulat na libro. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa. Mayroong isang pare kami, St. Thomas Aquinas, ang kaniyang doctorate. 12th century pa yun. Sa kanyang pagdarasal, nagsalita daw yung crucifix. Sabi, magaling ang pagkasulat mo tungkol sa akin, Tomas. Anong gantimpala ang nais mo? Sabi ni Santo Tomas, wala akong gantimpalang hinihingi, Panginoon, kung hindi ang iyong sarili. Diyos ang ating magiging gantimpala. Kaya ang punto ng Ebanghelyo, huwag mo nang tanungin ang Diyos kasi sinabi rin sa unang pagbasa, yung aking pag-iisip, ang layo niyan sa inyong pag-iisip. Yung aking pamamaraan, ang layo niyan sa inyong pamamaraan. Mas malayo pa yan kisa pagitan ng langit at lupa. Kaya pabayaan na natin ang Panginoon. Makatarungan din naman siya. Huwag ka nang mainggit. Pag mayroong, ang pinatutungkulan kasi nito, ang mga Pariseo nung araw, kasi ang dami nilang ginawang mga batas, sinusunod nila yan, minsan dinadayaan nila minsan, pero sa akala nila, sa dami ng batas, daan-daang batas and rules and regulations sa kanilang relihiyon, mas marami, mas malaking gantimpala bibigay ng Panginoon sa kanila. Kaya ito, pinatungkulan sila ni Jesus. Pabayaan mo na ang Diyos. Gumawa ka na lang ng mabuti, gaya ng pangalawang pagbasa. Sabi ni San Pablo, gusto ko na sanang mamatay para makita ako na si Kristo Jesus. Pero paubaya ko rin sa Panginoon. Kung kailan niya ako kukunin, sabi niya, sa nalalibi pang araw, sa pananatili kong buhay, gagawa ako ng mabuti para
sa kalwalhatian ng Panginoon. Ngayon kami rin, ng lahat ng SBD, yung mga seminarista, inialay namin ang aming buhay sa Diyos. Hindi kami naghahangad ng anumang gantimpala. Gaya ni San Pablo, kung kailan kami mamamatay, bahala na rin Panginoon. Bawiin ang buhay yan dahil siya naman ang may bigay. Pero, nagkaisa din ang SBD, Society of the Divine Word, Societas Verbi Divini, na ang aming tungkulin, samantalang narito pa kami, dito sa daigdig na ito, ay gawing ang buhay ni Kristo ay magiging buhay namin at ang kanyang misyon ay ang aming magiging misyon. Ngayon, hindi naman namin magagawa lahat nung dapat gagawin. Kaya pinili ng SBD, 4 ang kanyang gagawin sa kanyang misyon. Kami na po ang pinakamalaking missionary congregation sa buong mundo, mahigit 6,000. Bumaba na ng kaunti ngayon. Sana dadami pa uli pagdasal nyo. Pero, ang 4 ay mission animation, pagningasin at pag-alabin ang pagnanais na ipamansag ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa. Pangalawa ay ang Biblical Apostolate. Yung Executive Director ng Episcopal Commission on the Biblical Apostolate ay SBD po, si Father Arloya. Ang pangatlo ay Social Media Communications. Nasaktan kami ng labis sa pagkasara ng ABS-CBN dahil andon ang Healing Eucharist, si Father Glenn at si Father Jerry Del Binado. Andon si Father Jerome, may program ng Sabado, may program ng Linggo, sila ni Father Bel San Luis. May partnership sana kami ng Knowledge Channel. Ilang beses na kami nag-meeting, papalabas yung mga bagong pamamaraan ng pagtuturo para sa mga ALS. Pagdasal natin na makahanap pa kami ng paraan na dito sa social media communications, maipahayag din namin ang mabuting balita tungkol kay Kristo na manunubos. Ang pang-4 po ay ang justice, peace, and integrity of creation. Maraming religious congregations may GPIC. Isa sa mga programa namin, dito na lang natin ipopokus dahil napakarami po niyan, ay yung nakita namin, meron kasi kaming 2 university at 9 na colleges at maraming high school. SBD lang po yan. Kaya lang, nakita noon ni Father Jerome Marquez, SBD, yung aming provincial superior. Kasi matagal po ako sa Smoky Mountain, 30 years. Sumama yan si Father Jerome Marquez. Matalino kasi, papadala sana sa Rome kaagad. Sabi niya, pupunta muna ako sa basurahan. Doon, nakita niya, ang daming hindi napapagsilbihan ng formal school. Kaya itinayo po niya yung Arnold Johnson Catholic Mission Foundation. Noon, isang taon, siguro mga 4,000-5,000 ang napapaglingkuran niyan. ALS. Sa Smoky Mountain din, nagtayo rin kami ng Sandiwaan Center for Learning gumagamit ng technology. So yan po ang ating pagdasal ngayon, itong mga batang ito. Dahil 7 million mahigit ang hindi nakatapos ng high school, 15 to 29 years old na mga Pilipino. May ALS na batas na ngayon, kulang na lang ng pirma ng presidente, pero matagal pa pong mabigay ang implementing rules and guidelines diyan. Alam naman natin sa Kongreso. Sa ngayon, 250,000 lang daw ang naka-enroll
sabi ni Asek Ambat ng ALS DepEd. Panalangin po natin dahil 800,000 po yan nung isang taon. At sinabi pa ng DepEd na mayroong 3-4 na milyong mga kabataan hindi na nagpa-enroll dahil sa global pandemic. Sinabi ni Kristo, whatever you did to the least of my brothers and sisters, you did to me. Kaya bilang mga misyonero, yan po ang ating ipanalangin sa Panginoon ngayon. Pamamaraan para magiging gantimpalaan natin ang Diyos. Tulungan ang mga maralita, lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan. At panalangin ninyo rin ang aming pamamaraan na gagamit ng teknolohiya para marating ang mga batang ito dahil kahit nung wala pang COVID, nabuburyong na sa klase yan eh. Laging naglalaro ng Mobile Legends. Panalangin natin na sa pamamagitan nitong apostolado ng SBD, yung mga out-of-school youth ay maturuan ng mabuting balita tungkol kay Kristo, maliban sa mapapatapos pa sila ng high school at pagpapatuloy sa kolehiyo, magkaroon ng sarili nilang negosyo o magtrabaho, makahanap ng trabaho sa construction o saan man. Kaya sa linggong ito, isa puso natin ang pangwakas, ang panghuling dahilan kung bakit narito tayo sa daigdig ay upang maging kaisa ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. God will be our ultimate reward. Sa puntong yan, sa punto di bistang yan, titignan mo kung anong ginagawa mo ngayong pandemic. Anong gagawin mo kung hanggang 2022 itong pandemic? Anong gagawin mo kung ang economic recession ay magdala ng gutom sa karamihan? Anong gagawin mo kung yung climate change ay bubugbugin palalo ang ating planeta dahil na rin sa ating kasalanan? God will be our ultimate reward. Sa pagtulong natin sa mga mahirap, lalo na sa mga out of school at mga street children, panalangin natin na magiging daan ito so that God will be our ultimate reward when our heart cease to beat and our eyes grow dim and death will finally embrace us. That will be the gateway into life everlasting, joy that will never end with the Father, Son, and Holy Spirit forever and ever. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos ng pagmamahal at ang pangako niya ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, nababatay ang pagkamit natin ng paghahari ng Diyos sa ating pagpapakabuti nang walang hinihintay na kapalit, kundi ang Diyos mismo ang magiging gantimpala. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan, na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian.
Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Naway patuloy na magsumikap ang buong simbahan, lalo na ang mga namumuno nito, na mabigyan ng pag-asa ang lahat ng nawalan ng hanap buhay, bunga ng di pagkapantay-pantay at mapang-aping istruktura ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Nawa patnubayan ng banal na Espiritu ang mga namumuno ng mga kumpanya na magpairal ng mga patakarang makatutulong sa paglikha ng mga produktong makabuluhan, kapaki-pakinabang at abot kaya sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Nawa ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa kanilang mga pamilya, kamag-anak at sa mga taong nangangailangan ay bigyan ng kalakasan at katatagan ng Panginoon, lalo na sa sandali ng kapaguran at panghihina ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Para sa mga mag-aaral ng ALS or Alternative Learning System, pagkalooban nawa sila ng karunungan at pag-unawa ng banal na Espiritu ng Diyos sa kanilang pag-aaral ngayon, lalo na sa gitna ng pandemya. Ibahagi din nawa ng mga guro ang kanilang kaalaman na may tunay na malasakit sa mga mag-aaral. At ang pamunaan ng ALS, mga sumusuporta nito, lalo na ang St. Arnold Jansen Catholic Mission Foundation, ay patuloy na pagpalain sa kanilang pagpupunyagi para makatulong sa paghuhubog ng ating mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Naway ang mga mahal nating yumao ay magsikap ng husto noong nabubuhay ay makamit ang kanilang gantimpala sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Tahimik po nating ipanalangin ang iba pa nating kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga lingkod. Manaming mapagmahal, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumapay sa amin upang maiwasan namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Nihiling naman ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid, Magsitayo po ang lahat. para itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang pinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinaba sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Amin naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until
Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Papasalamat kami dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amang ilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco, na aming Santo Papa, ni Honesto, na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming namatay, lalong-lalo na yung mga dinapuan ng coronavirus, na umaasang sila'y muling mabubuhay, at Diyos ang magiging kandilang pangwakas na gantimpala. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na nakapagkasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagwilin ng mga nakagagaling na utos ni Jesus, ang banal na diwa, pahayag natin ngayon na ang Diyos ay ating Ama. Who art in heaven, Hallowed be thy name. thy kingdom come, thy will be done, On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Nihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, Panginoon, pagkalooban ng kapayapaan pang araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa inyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ng Kristo sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan kayo. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. The Lord.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Manaming mapagmahal. Kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga na iyong pagtubos na aming ipinagdiriwa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael, ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, San Arnold Jansen and Joseph Frenademitz, Natatanging pagbabasbas sa mga mag-aaral at mga guro ng ALS. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Panginoong aming Diyos, pinuspos ng iyong Espiritu ang sandaigdigan ng iyong karunungan at itinuro sa amin ang iyong pamamaraan. Tunghayan mo ang mga mag-aaral ng ALS sa buong bansa. Magkaroon nawa sila ng kasiyahan sa kanilang mga aralin, magkaroon ng kagalakan sa mga bagong kaalamang mababatid. Maging matyagaan nawa sila sa kanilang pag-aaral, palaguin ang kanilang hangaring matuto na may kagalingan. Tunghayan mo rin ang mga guro ng ALS. Magsumikap nawa silang maibahagi ang kanilang kaalaman ng may paggiliw at pagtitiyaga at laging ibahagi ang katotohanan sa isip ng mag-aaral nilang nananabik matuto. Pagkaloob mo, nasundin ng mga mag-aaral at kaguruan ang landas ni Kristo, ang daan, ang katotohanan at ang buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos Amen. ng misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.